Kabayan, alin ba talaga ang sinusunod sa Saudi? Yung kontrata mo sa agency sa Pilipinas o yung kontrata na lumalabas sa Kiwa system? Maraming OFW ang nalilito dito. May mga kabayan tayo na nagsasabi, Sir, sa agency, contract ko 2 years lang. Pero sa Kiwa iba nakalagay. Kaya ang tanong ngayon, alin ba talaga ang valid dito sa Saudi Arabia? Kiwa contract ba o yung sa agency contract? Pag-usapan natin ito para malinawan ng maraming OFWs dito sa Saudi Arabia. Hello mga kabayan, welcome sa Pinoy Talks. Dito pinag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon tungkol sa Kiwa, Saudi labor rules, contracts, employer transfer, at iba pang issues na kinakaharap ng mga OFW sa Saudi. Layunin ng video na ito na tulungan kayong maintindihan kung alin ba talaga ang sinusunod na kontrata sa Saudi labor system para maiwasan ang problema sa trabaho, kontrata o paglipat ng employer. Mahalagang maintindihan ito ng mga OFWs dahil maraming problema ang nagsisimula sa maling pagkakaintindi sa kontrata. May mga worker na nag-iisip na ang kontrata nila sa Pilipinas ang susundin kahit iba na nakalagay sa system dito sa Saudi. Kapag nagkaroon ng dispute sa employer, madalas na tinitingnan ng Saudi authorities kung ano ang nakarecord sa official government, which is yung Kiwa. Kaya kung hindi malinaw sa worker kung alin ang official contract, pwede itong magdulot ng problema sa sahod, job position, working hours, o kahit sa termination ng kontrata. Para sa mga private company workers sa Saudi Arabia, ang ginagamit na official platform ng gobyerno ay ang Kiwa. Ang Kiwa ay system ng Ministry of Human Resources and Social Development o yung tinatawag nating MHRSD. Sa Kiwa, nakarecord ang maraming impormasyon tungkol sa employment ng worker, job title, salary, working hours, at contract duration. Kapag gumawa ng kontrata ang employer sa Kiwa, kailangang i-review at i-accept ito ng worker sa system. Kapag na-accept ng worker ang kontrata sa Kiwa, ito ang nagiging official employment contract na nakaregister sa Saudi labor system. Ang agency contract naman ay karaniwang pinipirmahan sa Pilipinas bago umalis ang worker, kagaya ko. Ito ang kontrata na ginagawa sa pagitan ng recruitment agency at ng worker para sa deployment abroad. Naglalaman ito ng mga detalye tulad ng salary offer, job description, contract duration na pinapakita sa worker bago siya umalis ng bansa. Pero pagdating sa Saudi, ang contract na ginagamit sa labor system ay kadalasang yung nasa Kiwa dahil ito ang nakarecord sa government platform. Halimbawa, may OFW na pumirma ng kontrata sa agency sa Pilipinas ang nakalagay ay 2 taon ang kanyang kontrata. Pero pagdating niya sa Saudi at chinek niya ang Kiwa account niya, nakita niya na ang contract duration ay iba o may ibang detalye. Kapag nagkaroon ng dispute, halimbawa reklamo, ikaw o yung employer, tungkol sa contract terms, ang kadalasang tinitingnan ng system ay kung ano yung nakarecord sa Kiwa. Dahil ito ang official record ng employment sa Saudi labor platform. Isa sa mga karaniwang pagkakamali nating mga OFW ay hindi natin chine-check ang ating Kiwa account. May mga worker na hindi nila alam na kailangan nilang i-review ang contract bago ito i-accept sa system. Minsan, ina-accept ang contract nang hindi binabasa ang details tulad ng salary, working hours, o contract duration. Kapag na-accept na ito sa system, nagiging official contract na ito sa pagitan ng employer at ng worker. Isa pong pagkakamali ay ang pag-aakala na hindi mahalaga ang Kiwa contract. May mga OFW na iniisip dahil may kontrata silang pinirmahan sa Pilipinas, yun na ang susundin kahit iba nakalagay sa Kiwa. Sa realidad, mahalaga na pareho o magkatugma ang impormasyon sa contract na nasa Kiwa at yung contract sa Pilipinas dahil ito ang ginagamit ng Saudi labor system. Kaya ano ang practical advice para sa mga OFW? Number 1, make sure na meron kang access sa iyong Kiwa account kung ikaw ay private company worker sa Saudi. Pangalawa,
Kapag may lumabas na bagong contract sa Kiwa, basahin muna ito ng mabuti bago i-accept. Tingnan kung tama ang salary, job title, working hours, at contract duration. Number 3, kung may nakita kang mali sa kontrata, mas mabuting kausapin agad ang employer bago mo ito i-accept sa system. Number 4, alamin ang mga official platforms tulad ng Kiwa at ang Ministry of Human Resources and Social Development para mas maintindihan ang labor rules dito sa Saudi. Sa madaling salita kabayan, para sa mga private sector worker sa Saudi, ang kontrata na nakarecord at na-accept sa Kiwa system ang kadalasang itinuturing na official employment contract sa labor platform ng gobyerno. Kaya mahalaga na basahin at intindihin muna ang kontrata bago ito i-confirm sa system. Kung OFW ka sa Saudi at gusto mong matuto pa tungkol sa Kiwa, contracts, employer transfer, notice period, at Saudi labor rules, bisitahin ang pinoytalks.com at magtanong sa Ask the Community kung saan mas madaling makita at masagot ang mga tanong ng mga kababayan natin. Naandun din ang mga helpful tools tulad ng EOSB calculator, resume builder, peso converter, at iba pang guides para sa mga OFW dito sa Saudi. Ang video na ito ay sa general educational information lamang. Para sa official guidance o specific na kaso, mas mabuting i-verify ang impormasyon sa Ministry of Human Resources and Social Development o sa official Kiwa platform.